Biruin mo nananahimik ka sa bahay, nagtatrabaho ka ng maayos, tapos biglang meron dadating sa iyong sulat, may subpoena ka o meron kang warrant of arrest. Kasi akala nila ikaw yung tao. Ikaw yung taong gumawa ng mga kalokohan po. Sabit ka sa pogo kasi ikaw yung nakapangalan bilang director, bilang opisyal. Oh. Family relation and gender. Tuloy. Saway Mendoza, a lieutenant of the Philippine Navy and a proud member of Philippine Military Class of 2014. Accompanying me today is my legal counsel, Attorney Michael A. Gaspar. Today, I stand before this honorable committee in my personal capacity to share my most unfortunate experience as a victim of identity theft. Ayan. Yan po yung mga kakarapin. Kaya delikado ho mga kababayan. Hindi po basta-basta, ginaya yung pangalan ko. Okay na yun. Sige, hayaan mo siya. Wala naman akong kwenta sa mundo. O kaya wala naman, ano naman mapapala nila sa akin kung gayahin nila. No? Yung aking pangalan o yung aking identity. Hindi po ganun yun. Baka mamaya talagang malalimang pong mga krimen ang ginagawa ng mga taong magnanakaw ng inyong identity at baka magulat na lang po kayo, magaya po kayo sa kanya. Biglang may mga subpoena na darating ho sa inyo, di ba? Shocking revelations regarding my experience started April last year when I received in my residence a letter of authority from the BIR for tax deficiency linked to a Shin Wanhao online game technology incorporated. O doon din po mga kababayan, no? Sa mga pogo din po. I initially did not give it much thought, thinking that it was merely a mistake since my name only appeared on a courier sticker and not on the LOA itself. Moreover, prior to the receipt of the LOA, I have not heard of Shin Wanhao online game technology. So sa umpisa daw ho mga bossing, akala niya pagkakamali lang kasi wala naman yung pangalan niya mismo doon sa letter. Nasa labas lang po. Kumbaga, nandun lang po sa white envelope. Kaso nagsunod-sunod na din po mga kababayan. Balita ko maghahati-hati daw ang mga Hutotera sa 10 million. Sabi nung kapatid natin na si DJ Byron, magkakaturuan pa yan. Madami pa pong lalabas dyan. Sabi ni Angela Hero, ang saklap naman yan. Dapat talaga panagutin ang mga yan sa pangunguna ni Mayora. Alam niyo po, nakakalungkot din, yung mga, tawag dito? Birth certificate ng 200 Chino. Biruin nyo. Gawa daw po lahat sa Davao. At mukhang ang pagkakarinig ko din po, mga kababayan, yung kay Mayora din po, mukhang gawa din yata sa Davao. No? Diyos ko po ang Davao. Ano ba meron dyan? Akala ko rekto lang ang gumagawa mas mukhang bihasa pa yata sa Davao Mas mukhang big time yung gawaan ng birth certificate sa Davao Pati yung kay Mayor Go. Identity theft din, mga kababayan. Buti na lang po, mismong nakuha o mismong napunto yung si Mayor Go, mga bossing. Kung merong iba't iba yan o iba yung nakuha, yung pinagnakawan ng pagkakakilanlan mga bossing, kawawa ho yun. No? Biruin mo, magugulat ka na lang, magugunlantang ka na lang. Ikaw si Alice Leal Go. Ito yung mga kaso mo, ito yung mga kakaharapin mo. Human trafficking, etc., etc. Gulat ka, masyak ka. Ano sinasabi ninyo? Kaya po, dapat tayo, aware po tayo kung may mga nagnanakaw ng ating identity. Incorporated. I definitely did not have any affiliation of the said corporation. 5 months later, after this, I received another LOA for tax deficiency of Handy International Power Carry Incorporated. This time, however, my name appeared on the letter as the supposed treasurer of the said corporation. To make matters worse, other family members' name also appeared on the same LOA.
two other individuals with foreign-sounding names, namely Xiao Wei Dai and Wei He, were listed as incorporators and directors. I do not know who these individuals are. Grabe ho, mga kababayan. Lahat ho ng ito, nangyayari po sa panunungkulan ng isang presidente, mga kababayan. Dati, sabi pa natin, susuportahan ka namin, tay. Nasa likod mo kami, tay. Pero gunggong na lang ho ang hindi makakaano nito. Gunggong na lang po ang hanggang ngayon sumusuporta sa mga taong ganyan. Ang dami pong ebidensya na lumalabas, mga kababayan. Pati po yung mga pinapanood nating mga mautog-mautog nila. No? Halata yung mga lakaran po nila, mga bossing. Mabutit mabuti ang inyong lingkod po, mga kababayan, medyo nagising. No? Kung hindi, siguro hanggang ngayon sumisigaw pa din ako, no? Duterte, Duterte, Duterte. Anyway, pumunta na tayo dito kay Pastor Kibuloy. Eto, mukhang si Kibuloy mahuhuli na din po, mga bossing. Kung yung si Canada ay nahuli ngayong araw, mga kababayan, posible, no, maaari na baka alukin din po yan na maging witness. Sabihin lang dyan eto, sa iyo mapupunta yung 10 milyon. Ituro mo kung nasan si Kibuloy. Ganun. Tapos, aalukin ka namin ng witness protection program kasi hindi naman ikaw yung main suspect dito. Hindi naman yung ikaw yung talagang pinakapinuno dito. Di ho ba, mga kababayan? So ngayon, sa hinahanap maaari na isa yun sa magturo. Pangalawa, yung mga vloggers dyan na naiimbitahan ni Pastor Kibuloy. Pastor, alam niya mga yan sigurado kung nasaan kayo. Ingat ka dyan sa mga yan. Arep-arep ang labanan niyan, Pastor. Tandaan mo, 10 milyones ang nakapatong sa iyo. Di ho ba? 10 milyones ang nakapatong sa iyo. Pagkayang mga yan nakarinig ng 10 milyones, naku, magkakandara pa yan, Pastor. Kahit nasabihin mo na may utang na loob sila sa iyo. Ingunguso ka pa din yan, Pastor. Eto, mga kababayan, balita. Nagkakaroon na unti-unti ng impormasyon kay Kibs. Nako, good news to. Katatanggap na umano ng impormasyon ang Philippine National Police sa hinahanap na leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Ito ay matapos na i-anunsyo